At mukhang eto na nga yung inaasahan ng mga fans, pati na ng Magnolia at Hinebra na mangyayari. Magkakaroon ng balasahan dito sa lineup ng SMC at bukod sa tatlong SMC teams ng Magnolia, San Miguel at Hinebra, syempre kasama dyan ang Northport at Terra Firma. At mukhang ito na ang unang trade na magaganap. Magkakaroon ng 3-team trade ang Magnolia, Hinebra at Terra Firma, kung saan mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados itong si Christian Stan Hardinger. Samantala naman, dito sa Barangay Hinebra makukuha nila itong si James Laput. At ito namang Terra Firma, merong mga bench players na makukuha mula dito sa Barangay Hinebra at first round pick. Hindi pa maliwanag kung sino yung mga bench players ng Hinebra na ibibigay, pero posible na baka si Ben Adamos at si Bon Pesumal. Baka isama nga itong second round pick ng Barangay Hinebra o first round pick, depende sa usapan. Para ngayon, yan ang preliminary na talks na ginagawa. Si Stan Hardinger mapupunta sa Magnolia, si Laput sa Hinebra at bench players at pick sa Terra Firma. Sa Magnolia Chicken Templados, alam natin na ang laki na nung improvement ni James Laput. Pero kung si Christian Stan Hardinger ang kapalit, ay dapat pumayag ang Magnolia sa trade na yan. Siyempre hindi na bata itong si Stan Hardinger, pero okay lang yan sa Magnolia dahil hindi naman sila magre-rebuild. Ang gusto ng Magnolia mag-champion na sa ngayon. Itong next conference mag-champion na sila. At itong si Stan Hardinger kaya pa niyang maglaro at ay top level sa buong season na to. Dito sa Commissioner's Cup pati dito sa Philippine Cup. Kahit na sabihin natin na medyo matanda na yan, nakita naman natin kung paano siya maglaro at kayang-kaya niyang sumabay to sa ibang mga players dahil nasa kondisyon naman yung player. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede itong si Christian Stan Hardinger pa sa Magnolia. At hindi naman kinakailangan buhatin ni Stan Hardinger ang buong hotshots dahil nandiyan si Xavier Lucero at itong si Paul D. Plus of course Ian Sanganang, nandiyan pa, darating pa si Jerome Lastimosa. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede itong ganyang lineup sa Magnolia. Kung ite-trade nila si Laput, kahit na bata pa yan, sa tingin ko yung skill set, iba pa rin yung kay Stan Hardinger. Kaya po pwede na gawin niya ng Magnolia. Kung ikaw naman ang Hinebra, sa tingin ko, bagay rin yung gagawin itong ganitong klaseng trade. Dahil kung sakasakali na magkaroon ng trade na ganyan at makuha si James Laput, yan ang magiging ideal na backup para dito kay Japet Aguilar. Kaya sa tingin ko yan ang pwedeng gawin nitong Magnolia Chicken Templados at ng Barangay Hinebra. Kapag yan ay ginawa nila, syempre ang pinakalugi dyan Terra Firma, pero ganyan naman talaga ang sitwasyon dyan, hindi na yun bago. Kaya ito ngayong Barangay Hinebra, kinakailangan, kung gusto nila ng improvement at makakuha ng big man, pumayag sila dito sa trade offer na yan. Sa Magnolia, sa tingin ko, kapag nakuha nila si Stan Hardinger, talagang magiging title contender sila. Nandiyan pa si Ricardo Ratcliffe, tandaan natin. So, ang lakas ng lineup nitong Magnolia Chicken Templados kapag nagkataon. Kaya dito natin masasabi talaga na itong Magnolia Chicken Templados ay magiging isa sa mga title favorites kapag natuloy nga itong trade na yan. Dahil syempre 100% na ready na rin itong si Xavier Lucero. Ngayon, meron pa mga ibang posibleng trades na mangyari. Pero sa ngayon, iyan ang pinaplano ng management ng SMC para dito sa Magnolia at Hinebra. Na sila yung tatlong teams ng SMC ay under pressure na manalo ng kampiyonato dahil sunod-sunod na itong pagkapanalo ng MVP group. At syempre, hindi yan acceptable para dito sa SMC dahil gusto nila magtuloy yung kanilang dominance dito sa PBA. So yan ang matinding development sa ngayon.